Medyo magpahinga po muna tayo sa politika, medyo mag-showbiz po muna tayo mga kababayan. Panoorin po natin itong tila pagpapahayag ng pagkainggit ni Eloy Bogris sa love life po ni Jam Magno. Panoorin po natin and then mamaya papanoorin po natin yung mga naging tugon ni Jam Magno patungkol sa mga pangiintriga sa kanya ng mga chismosa at mga inggitera sa love life niya. Panoorin po natin itong inggiterang si Eloy Bogris. Hoy alpot nga Jamagno, baho potay dagol, adapted, anak ng talimbabagang Medina. Ang dapat nga wini-wish sa'yo, dapat mamatay ka na. Hindi gani, ipakulong ka na this time sang asawa nga maganda, manager na stewardess. Putang ina din tong gago nga Malcolm, uy gago Malcolm. Imbis na nag-upgrade ka, mga bit ka na gilang putang ina, bumaba ka pa doon sa imbornal. Pinagsawaan yan, putang ina ng ilang titi. Lilunok ang ilang drum ng mga turos. Lahat nga tamod, bilat sing iloy mo ng mga mista mo, lilunok sang alpot. Hindi to siya naghahanap ya sang lalaki na para sa kanya. Ang hinahanap niya sang ihudi putay nga makumpitin siya sa asawa because somehow it makes her feel good about herself. Kasi nga unggoy siya ng pinanganak kay Tarsier. That is why she always wants a man who is married. Ito pong video na ito ni Eloy Bogris ay patunay po na masama po talaga at bastos at balahura po talaga ang bunganga ng taong ito mga kababayan. Talagang yung lumalabas sa bibig niya, walang filter, talaga pong napakabasura. Ngayon mga kababayan, bago po tayo magpatuloy sa reaksyon natin, panoorin naman po natin si Jam Magno. Ito po yung tugon niya sa mga nang-iintriga sa love life niya. Panoorin po natin. Yes, it's true. We're both still married on paper. He and his ex-wife had broken up years ago, and me and Ed broke up last year. It was my freedomversary yesterday. So if I am allowed to love again after a failed marriage, so is Malcolm. And when he approached me, he had presented me with all of these facts. At tinanggap ko pa rin siya. Because who am I to judge him? Who am I to judge somebody that can actually relate to me? Bakit? Pumili naman ako ng single, hindi ba? Pumili ako ng walang sabit. Pero yung walang sabit, narcissist. Yung walang sabit, impulsive gambler na nagnakaw sa pera ng anak ko. Yung narcissist, kaya nabugbog kasi napakabastos ng bunganga. Yung tao na yon na walang sabit, hindi ako minahal ng tama. So bakit ako hihindi sa lalaking pinili ako at oo, kilala ko at alam ko kung sino ang asawa niya? Bakit kayo ang nagre-react at hindi siya? When she was informed of my existence, dahil wala naman ho akong inagaw, hindi rin ako mag-aagaw. Sinabi ko pa nga, ayusin mo ang issue na yan, Malcolm, because lalabas at lalabas yan dahil ayoko rin naman magtago. Pero kung may mga katulad mo na nagtatanong ng maayos, ito ang sagot ko. 2026 na mga be. Siguro naman we are all allowed to choose what makes us happy, even if it offends other people. Because at the end of the day, yung asawa niya, yung tao na pinakasalan niya noon, nagkausap na sila ng maayos. Hindi nyo na dapat sila iniistorbo sa mga issue nyo. Kasi sila nga walang issue, pero kayo meron. And the reason why I did not post him with his face out, hindi na kinakahiya ko ang sitwasyon na to. I just wanted Malcolm to inform his ex-wife of my existence first, and for him to slowly make his young daughter understand of our situation, because naiintindihan ni Tony ang situation naming dalawa. Is that clear to everyone? I am still allowed to be loved and to be in love just because I am human. And just because hindi mo ako gusto, it doesn't mean that I will care about what you think. Oo, may asawa siya. Kabit ako, kabit din siya. Kaya nagkabitan kaming dalawa. You want me to say that out loud to make you feel better about yourselves? Because this is an example na hindi lahat na nagmamahalan ay kasal. At hindi lahat ng kasal ay nagmamahalan. At di porket hindi kayo na-break ng asawa mo, it doesn't mean na masaya kayong dalawa. At hindi namin kasalanan
na iniwan namin ang hindi na nagpapasaya sa amin at pinili namin ang isa't isa. Hindi namin kayo inaapakan dahil masaya kami. Hindi namin kayo inaapakan dahil pinili namin ang isa't isa. Nagmamahalan kami ng maayos. Years din ang hinintay niya. At bago kayo magalit sa akin, edi sana nagalit kayo sa mga babae before me. Oh, I know all of them as well. Ay nako guys, kung makapagsalita kayo, parang akala nyo naman na ako lang ang bumihag sa puso ni Malcolm. Abay hindi. Baka ako na yung huli. Pero, kung hindi, next. Ganyan lang kabilis yan guys. Hindi na kayo kailangan ma-stress out dyan. Because, at the end of the day, my relationship isn't national news. My relationship does not affect you economically, now does it? It simply affects your suya. Because you cannot afford to see me happy because you want me to be miserable like you. And I hope that you recover from what you have learned. Yes, Malcolm looks absolutely beautiful in his wedding photos. And so did I. But then again, some failures need to happen so that life gets better after that. And women are entitled to it just as much as men. And I hope you learned something from this. Ingat. Ito lang po yung maigsing reaction natin dyan mga kababayan. Kitang-kita po natin na inggitera si Eloy Bugris. Alam mo Eloy Bugris, kung hindi ka na masaya sa apam mo, sa love life mo, huwag mong pakialaman ng personal na buhay ng ibang tao. Kung ano man ang gawin nila sa personal life nila, sa love life nila, wala ka na doon. Ang labanan nyo lang naman ni Jam Magno is about politics, pati yung personal na buhay, pinapakialaman mo, kinakalkal mo. Kung makapanlait ka kay Jam Magno, wagas na tila ba hindi uso sa inyo ang salamin. Kung pagtatabihin kayo ni Jam Magno, Eloy Bugris, kitang-kita namin kung sino yung mukhang tao. Sa totoo lang, Eloy Bugris, hanggang ganyan ka na lamang. Panlalait, pagpapahayag ng iyong pagkainggit, insecure ka, at higit sa lahat, bastos, balahura, at puro basura ang lumalabas sa bunganga mo. So, ikaw na yung tipo ng taong sobrang baba na ng pagkatao mo dahil bastos, balahura, at kadalasan sinungaling ka pa. Pakialamera, inggitera, at higit sa lahat, hindi ka masaya sa sarili mong buhay. Kaya yung ibang tao, yung kasiyahan ng ibang tao, na sa totoo lang hindi mo naman business, no? Kung mapahamak sila, kung ano man ang gawin nila kasi personal na buhay nila yon, pinapakialaman mo. Kasi nga hindi ka masaya sa sarili mong buhay. Yun ang tingin namin sa'yo. Siguro hindi ka na magbabago kasi yan na yung namana mo at yan yung proud ka na ugali ng mga sinusuportahan mo. Yun lang mga kababayan, wag po natin gayahin ang taong ito na inggitera pati personal na buhay ng ibang tao pinapakialaman. Salamat po sa panonood.